Kumusta po, Miss Gwen? Tawagin niyo na lang po akong Clarissa. Isa po ang palayaw ko. Sa ngayon po ay 42 years old na ako. Bali nangyari po itong karanasang ikukwento ko sa inyo nung ako'y nasa 10 taong gulang pa lamang, hanggang sa naging high school student na po ako. Gusto ko pong ibahagi ito sa inyo para maging aral at inspirasyon, lalo na sa mga taong nakakaranas ng katulad sa naging sitwasyon ko. Makalola po ako, lalo't iniwan ako ni nanay at tatay sa probinsya para makapagtrabaho sila sa Maynila. Maraming bagay ang ipinagpapasalamat ko sa aking lola at lolo. At habang buhay kong tatanawing malaking utang na loob ang pag-aalaga at pagmamahal nila sa akin. Mula noon hanggang ngayon. Apo, bakit malungkot ka na naman? Malayo na naman ang tingin mo. Naalala ko lang po si Katleala. Kung buhay pa po siya, nag-aaral na rin siya ngayon tulad ko. At siguro, hindi po ko iiwan ni nanay at tatay. Bakit? Hindi ka ba masaya na kami ang kasama mo? Di naman po sa ganun. Pero namimiss ko po sila. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga buo po ang pamilya tuwing nagsisimba. Naku, pasensya ka na sa lolo mo, Apo. Kahit anong pilit kong sumama sa ating magsimba, ayaw talaga. Lola, alam ko po hanggang ngayon galit pa rin sa akin si nanay at tatay. Sinisisi po nila ako sa pagkamatay ng kapatid ko. Hindi totoo yan. Kaya sila umalis para magtrabaho. Para masuportahan ka sa pag-aaral mo at iba mo pang mga pangangailangan. Talaga po? Pero hindi naman sila nagpapadala, Lola. Halos kayo ang gumagastos sa lahat ng mga pangangailangan dito sa bahay. Pati na rin po sa pag-aaral ko. Baka naman nag-iipon pa sila. Alam mo, Apo, mahirap ang buhay sa Maynila. Umuupa rin sila ng bahay doon. Pagpapadala rin sila, huwag kang mag-alala. May gusto ka bang bilhin o kailangan sa eskwelahan? Huwag ka mahihiya magsabi kay Lola, ha? Wala naman po. Marami naman tayong pagkain galing bukid. May mga prutas at gulay tayong tanim. Tapos, palagi ring may uwing isda si Lolo galing sa pamamana. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Isa. Basta ang asikasuhin mo lang at pagtuunan mo lagi ng pansin yung pag-aaral mo. Alam mo ba, natutuwa ako sa iyo, Apo. Ipinagmamalaki ka ni Lola. Bakit naman po? Kasi laging sinasabi ng mga teacher na ang swerte ko raw sa'yo. Napakatalino mo at mabait na bata. Minsan nga raw pinatutulog ka na lang nila kapag inuulit nila ang leksyon. Kasi ikaw lang ang bukod tanging nakakaintindi, kahit anong subject daw. At tinutulungan mo pa silang i-tutor ang iba mo pang mga kaklase na mahina pumikap. Opo. Ang bilis ko rin daw po magsulat at mag-memorize la. Kaya ako lagi ang pinagsusulat sa pisara tapos pinagdodrawing din po. Napakarami mong talento, Apo. Namana mo sa tatay mo. Pati yung pagkanta. Sana'y malayo ang marating mo balang araw. Pero di po ako marunong sumayaw. Hindi talaga ibibigay sa'yo lahat. Pero dapat ka pa rin magpasalamat, Apo. Bihira lang ang pinagkakalooban ng Diyos ng mga ganyang talento. Palagi naman po akong nagpapasalamat sa kanya, Lola. Tama yon. Naalala ko pa yung sinabi ng teacher mo nung grade 1 ka. Muntik ka ng pagalitan kasi habang nagkaklase siya, nagdodrawing ka at minsan daw, gumagawa ka ng manikang papel? Paper dolls po. Opo. Halos lahat ng classmates ko nagpapagawa sa akin gamit yung kahon ng sigarilyo. Yun nga. Pero nung tinawag ka raw ng teacher mo, nagulat siya. Kasi nasagot mo yung tanong niya. Nakikinig ka raw pala kahit abala ka at may sariling mundo. Focus na po ako ngayon, La. Hindi na po ako gumagawa ng paper dolls o nagdodrawing kapag po may klase. Istrikto po kasi si Sir Alan, pero mabait. Pag po may di nakikinig, binabato po niya ng eraser. Minsan naman po,
pinapasquat tapos minakapatong ng mga libro sa braso. May isang beses nga po, pinatayo lahat ng kaklase ko. Nakonsensya po ko kasi ako lang yung nakaupo nun. Ikaw lang yata ang nakasagot ng tama. Naku, mas matindi yung mga teacher nung panahon ko, Apo. Mas matindi dumisiplina. At hindi pwedeng magreklamo ang mga magulang mo kahit nagsusugat ng mga tenga at singit ng mga anak nila. Katwiran kasi ng mga teacher. Dapat sa bahay pa lang dinidisiplina ng mga bata ng mga magulang nila para hindi maging sakit ng ulo ng mga guro kapag pumasok na sa eskwela. Marami pong naikwento sa akin si Lola Karing tungkol sa mga naging karanasan niya nung nag-aaral pa siya. Nalibang ako at nakalimutan ko pansamantala ang tungkol sa kapatid kong si Catlea. Ganun kabait ang aking lola, Miss Gwen. Bukod sa napaka-supportive, palagi niya ring pinagagaan ang pakiramdam ko. Alam agad ni Lola kapag malungkot ako o may problema. At sa bagay na yun sila magkaiba ni Lolo. Clarissa! Clarissa! Po? Pakikuha nga nung karsonsilyo ko at hindi ako makapasok sa loob. Basa ang suot kong salawal dahil galing ako sa dagat. Magbubuhos lang ako saglit tapos magluluto na ng ulam. Tiyak na pauwi na si Karina galing sa bukid. Opo, Lo. Sandali lang po. Ito po ba o yung isa? Anak, ang sabi ko karsonsilyo, hindi kutsilyo. Po? Kala ko po kutsilyo yung sinabi nyo. Tsaka, hindi ko po alam kung ano yung karson. Ang hirap pong banggitin, Lo. Lintik talaga. Nakakala ko ba matalino ka, Clarissa? Para karsonsilyo lang, hindi mo maintindihan. Sorry po. Ngayon ko lang narinig yung karosonsilyo. Patuloy pa rin po nun sa panenermon sa akin si Lolo dahil mali ang naiabot ko sa kanya. Hindi ko kasi talaga alam kung anong karsonsilyo, Miss Gwen. Hindi ko po siya pinansin. Bumalik na ako sa paglalaba. Nakalimutan ko ring banggitin kay Lola ang tungkol doon dahil pagkatapos naming mananghalian, inasikaso naman niya ang pagkain ng mga alaga naming baboy. Kinabukasan ay linggo. Nagigib ako ng pampaligo namin ni Lola. Inihanda ko rin ang bestidang isusuot niya habang naliligo siya. Mga simpleng bagay lang na alam ko para mapagsilbihan si Lola. At natutuwa ako dahil gustong gusto rin niya kapag ginagawa ko ang mga yon. Sanggol pa lang daw ako ayon sa nanay ko, ay palagi na akong isinasama ni Lola sa pagsisimba. Kaya naman nakalakihan ko na po yun. Isinasama niya rin ako tuwing may pupuntahang Bible study at mga okasyon sa simbahan gaya na lamang ng fellowship. Ano ka ba naman, Arturo? Linggong-linggo ay lasing ka. Talaga yung kumpare mong soltero? Dinayo ka na naman dito para lang lumaklak ng alak. Huwag mo akong sermonan, Karina. Mas gusto ko bang ubusin sa alak ang pera ko kaysa ibigay sa pari ninyo? Bakit naman nadamay pati si Father? Nananahimik yung tao. Dahil pineperahan niya lang ang mga miyembro ng simbahan. Tapos kayo naman nagpapauto. Panay bigay niyo ng pera at kung ano-ano pa sa kanya. Donasyon yon, Arturo. At yung mga prutas naman at gulay, kusang loob namin yon. Hindi naman kami inoobliga o pinipilit ni Father. Basta. Wala akong tiwala sa kanila. Pare. Kahit hindi ako nagsisimba, alam ko mga nakasulat sa Biblia. Hindi ako mauto ng mga pari na yan. Hinaan mo nga yung boses mo at nakakahiya. Baka mamaya marinig ka pa ng mga kapitbahay at makarating pa kay Father yung mga sinasabi mo. Ay bakit? Totoo naman Bakit ako mahihiya at matatakot, ha? Ay nako, diyan ka na nga. Kagagaling ko lang sa simbahan Magkakasala yata ako agad dahil sa'yo, Arturo. Lola, yaan mo na po si Lolo. Ganyan naman po siya talaga kapag nakakainom. Ay, minsan hindi ko na alam kung paano iintindihin niya lolo mo, Clarissa. Napagalitan nga po niya ako kahapon. Akala ko po kasi yung karsonsilyo ay kutsilyo. Yung pala, brief o pang ilalim. Uminit po tuloy yung ulo ni Lolo. Ipinaliwanag mo bang hindi mo alam na ganon? Opo, kasong haba na po ng sermon niya. Hayaan mo na.
Ganyan talaga si Arturo. Tumatanda yatang paurong. Okay lang naman po sa akin, La. Kahit ganyan si Lolo, masipag po siya at mabait din minsan. Kaso kapag ganyang nauudyo kang uminom, mahirap kausap at wala sa wisyo. Hindi tuloy siya makapagluto ng pananghalian. May kanin naman po. Wala nga lang ulam. Alanganin na rin kung magluluto pa ako. Bumili ka na lang ng sardinas dun sa tindahan na po. Sige po, tamang-tama po. Mamaya na ako magpapalit ng pambahay pagkabalik ko. At matagal na rin po tayo hindi nakakapag-ulam ng sardinas. Oo nga, paborito mo yon tsaka noodles. O ito yung pambili. Magbibihis muna ako bago pumunta ng kusina. Magpayong ka pala, apo, ha? Hindi na po. Tatakbo naman ako para mabilis akong makabalik. O sige, ikaw ang bahala. Kami lang ni Lolang sabay na kumain nung tanghaling yon. Si Lolo kasi, nakatulog na habang bumabanggit ng mga saulado nitong Bible verse. Napapailing lang nun si Lola habang inililigpit ang mga kalat ni Lolo at ng kainuman nito. Ako naman po ay tumambay sa may likod bahay, sa may ilalim ng punong mangga, habang nakikinig sa paborito kong drama sa radyo, Miss Gwen. Sinamahan pa ako ni Lola kinabukasan sa school namin. Gusto niya kasing makausap ang teacher ko noon tungkol sa aking projects. Lola, papasok na po ako sa loob. Cleaners po pala ang grupo namin ngayon. Walang problema, apo. Dito ko na lang hihintayin si Mr. San Felipe. Aba nga naman, Aling Karing. Ang aga nyo, ha? Ano na naman yung mga dala nyo? Suhol? Anong suhol ang sinasabi mo dyan, Delia? Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Oh, di ba nga totoo naman? Kaya laging first honor tong si Clarissa dahil lagi niyong sinusuhulan yung mga teacher. Lola, totoo po ba yun? Huwag kang makinig sa kanya, apo. Sige na, pumasok ka na sa loob, ha? Ako nang bahala rito. Ano, Aling Karina? Itatanggi niyo pa rin ba? Kitang-kita ko na ang ebidensya. Dapat yung anak kong si Jella yan nangunguna sa klase Kung hindi niyo lang dinadaan sa suhol ang pagiging first honor ng apo niyo. Delia, matalinong apo ko. Alam yan ng lahat ng mga teacher dito. Mas matalino kaysa sa anak mo. Kaya huwag kang gumawa ng kwentong hindi totoo. Hindi ako madayang tao. Lumalaban ako ng batas. Ah, talaga? Para saan yung mga dala nyo? Sige nga. Huwag niyo sabihin ipinagbibili niyo ang mga yan. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Ikaw, tinatanong ba kita kung bakit nandito ka? Wala namang meeting ngayon sa pagkakaalam ko Ewan ko ba? Parang may bumubulong sa akin kanina na pumunta ako rito. Ngayon, alam ko na kung bakit. Kasi ngayon pala yung araw na makakahanap ako ng pruweba sa panunuhol mo sa mga teacher, Aling Karina. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ko babawiin. Kakausapin ko si Mr. San Felipe at pati sa principal makakarating tong pinaggagawa nyo. Ang tanda nyo na tapos ganyan kayo? Yan ba tinuturo nyo sa apo nyo? Mrs. Beltran, Lola Karina? Mabuti naman nandito na kayo, sir. Ang totoo niyan, kanina pa po ako at narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Hindi ko naman sinasadyang marinig pero Mrs. Beltran, mali ang iniisip niyo tungkol kay Lola Karina. Mr. San Felipe! Tama ang sinabi ni Lola. Matalino talaga si Clarissa. Ang totoo niyan sa lahat ng naging estudyante namin, wala pa kami natuturuan na sintalino niya. Matalas ang memorya, talented na bata. Salamat, sir. Mrs. Beltran, may special na kondisyon po ang anak niyo si Jelay. Pero matalino rin siya. Huwag niyo lang po sigurong itolerate masyado lalo na sa mga tantrums niya. At tungkol naman po dito sa mga dala ni Lola Karina, kami po mga teachers ang nagsuggest sa kanya. Parang request po. Kasi nga po kapos sila sa pera para sa projects ni Clarissa. Kaya imbis na pera, ito na lang po yung hiningi naming kapalit. Wala kasing mabili sa bayan ng munggo, kamote, saging at iba pa. Nakakatikim lang kami dahil sa iyo, Lola Karina. Kaya maraming salamat po. Nako, ako po ang dapat magpasalamat. Kasi pumayag kayo kahit hindi perang ibayad ko sa mga proyekto ng apo ko. Siyempre naman po. Mas mahal nga po kung bibili ako, kami.
Discounted na nga po pag galing sa inyo eh. Mrs. Beltran? Sir, Wag na po sana mauulit yung nangyari kanina ha. Hindi po tama yung husga natin ng ating kapwa. Lalo na't wala naman tayong sapat na batayan. Pantay po kami magbigay ng grade sa lahat ng mga estudyante namin. Deserve po ni Clarissa na maging first honor. Pasensya na po. Hindi na po mauulit, Aling Karina. Pasensya na sa mga sinabi ko kanina. Wala sa akin yun, Delia. Pero sana ay wag nang mauulit. Hindi ako papayag na alipustahin ang apo ko ng kahit na sino. Kung ako lang mapapalampas ko pa. Pero ibang usapan na pagdating sa apo kong si Clarissa. laking pasasalamat nun ni Lola sa pagsaklolo sa kanya ni Sir Alan. Si Aling Delia naman ay sobrang napahiya. Akala ni Lola ay titigil na to sa pambibintang ng kung ano-ano sa aming maglola. Pero hindi pa rin pala. Hindi rin dinidisiplina ni Aling Delia ang anak nitong si Jelay. Dahil patuloy pa rin sa pambubuli sa akin sa school. Pinagtutulungan nila ako nun. Kasama ang iba pa naming kaklase ng mga bully rin. Sa totoo lang may mga panahon noon na parang ayoko nang pumasok sa eskwela. Dahil hindi ko na kaya ang mga ginagawa nila sa akin. Pero ayokong madismaya si Lola. At ayokong biguin siya pati na ang mga teacher na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Tiniis ko ang mga ginagawa sa akin ni Jelay hanggang sa makatapos ako ng elementary. Pero kahit sa mismong graduation ko, ay hindi ako tinantanan ni Aling Delia, Miss Gwen. Lola, uwi na lang po kaya tayo. Parang di ko po kayang umattend ng graduation. Ano ka ba, Apo? Hindi pwedeng hindi ka dumalo. Ikaw yata ang valedictorian. Di ba, hindi ka pa nga nakatulog kagabi hanggat hindi mo nasasaulo yung talumpati mo. Tsaka bumili pa tayo sa bayan nung, ano nga bang tawag dun sa makintab na nilalagay sa labi? Lip gloss po. Yun, lipstick lang kasi ang alam ko. Buti pa po yung classmates ko kahit wala sila sa top 10. May mga bagong damit at sapatos. Tapos, kasama pa po nila yung mga magulang nila. Si nanay at tatay, ni wala pong sulat. Hindi po rin nagpapadala kaya nang hiram lang ako ng isusuot kayo na sapatos at palda. Apo, huwag ka nang malungkot. Mas maswerte ka pa nga sa kanila dahil ikaw yung nangunguna sa klase. At kasama mo naman ako. Nako, hindi na ako makapaghintay na umakyat sa stage para sabitan ka ng garland, mga ribbon at medalya. Hay, sa totoo lang po, di talaga ako masaya. Ngumiti ka na nga, apo ko. Baka pati ako mahawa sa kalungkutan mo. Mamaya, magluluto ako ng pansit at adobong manok na huli ng lolo mo. Papuntahin mo ang mga kaibigan at kaklase mo, ha? O sandali lang, Apo. Magbabanyo lang muna ako habang hindi pa nagsisimula yung programa. Sige Pula, balik ka po agad ha. Oo naman, huwag kang aalis dyan, ha? Clarissa! Bakit mag-isa ka lang sa upuan? Nasaan ang mga magulang mo? Si Lola po ang kasama ko. Nasa banyo po siya pero babalik din naman po agad. Naku, kawawa ka naman. Mula kinder hanggang ngayon palaging top 1. Pero ni minsan, hindi ko pa nakitang nanay o tatay mo ang nagsabit sa'yo ng ribbons at medals. Dapat talaga, si Jelay ko na lang yung valedictorian, hindi ikaw. Aling Delia! Oh, bakit parang naiiyak ka? Nakukonsensya ka na ba sa panunuhol ng lola mo sa mga teacher? Sa bagay, sa susunod na taon naman high school na kayo. Tignan natin kung uubra pa rin doon ng mga kalokohan yung maglola. Clarissa, bakit ka umiiyak? Delia, ano na naman ang ginawa mo sa apo ko? Naku, wala po. Binati ko lang si Clarissa sa pagiging valedictorian niya. Tapos bigla na lang siya umiyak. Baka naaalala lang niya yung mga magulang niya na nasa Maynila. Bakit hindi man lang sila umuwi, Aling Karina?
Wala ka na doon. Usapang pamilya yon. Siguraduhin mo lang talaga na wala kang ginawa rito sa apo ko, ha? Talagang wala. Nagdadrama lang siguro tong si Clarissa. Sabi sa akin ng anak ko may dula-dulaan sila mamaya. Surprise number. Baka nagpa-practice ang apo nyo. Sige po, balik na ako sa pwesto ko. Congratulations sa inyong maglola. Apo, anong ginawa niya sa'yo, ha? Huwag kang matakot magsabi ka kay Lola. Wala naman pula. Tama po si Aling Delia. Naalala ko si nanay kaya po ako napaiyak. Naku ang apo ko. Hayaan mo, pupunta tayo sa bayan bukas. Tatawag tayo sa kanila. Kaya huwag ka na malungkot, ha? Espesyal ang araw na to, apo. Kaya dapat mag-celebrate tayo. Opo. Nung tinawag na ako para umakyat sa stage, pinilit kong wag maiyak hanggang matapos ang speech ko. Halos silahin ko ang oras para matapos na ang programa at makauwi na kami ni Lola. Ayoko rin sana mag-imbita pero may mga kaklase at kaibigan na pala akong nasabihan ni Lola. Wala na akong nagawa nun kundi estimahin sila at magkunwaring masaya. Tinupad din ni Lola yung pangako niya sa akin na pupunta kami sa bayan kinabukasan para tawagan si nanay. At doon ay sinabi nilang pwede raw ako magbakasyon sa Maynila. Tuwang-tuwa ako nun pero malungkot si Lola. Ako lang kasi yung nag-iisang apo nila na malapit sa kanila ni Lolo. May mga pinsan ako sa kabilang barangay pero sobrang bihira lang kung bumisita kina Lola. Pagdating ko sa Maynila, nagulat ako na malaman ko may bagong kapatid na pala ko. Ni minsan kasi ay hindi nabanggit sa akin ng mga magulang ko ang tungkol doon kahit sa sulat. Dahil namimiss ko si Katlea, inalagaan ko ng husto ang bago kong kapatid na si Carlo. Sinulit ko ang mga panahong kasama ko siya habang nasa bakasyon ako. Noon ko lang din naintindihan kung bakit halos hindi ako pinadadalhan ng mga magulang ko. Ang kinikita kasi ni tatay ay kulang pang pambayad sa bahay at gastusin nila araw-araw. Medyo nalungkot ako matapos ang bakasyon, Miss Gwen. Pero may halong saya rin dahil makikita at makakasama ko na ulit sina Lola. Isang linggong lumipas pagkabalik ko sa probinsya ay kumuha naman kami magkakaklase ng entrance exam. Pero pagdating sa eskwelahan kung saan kami nag-enroll para sa high school, kinausap kami ng isang teacher at sinabing exempted na raw ang mga nasa top 10, Miss Gwen. Tuwang-tuwa si Lola nang ibalita ko yun sa kanya. Nakakatuwa ka talaga, apo. Naku, lalong kailangan natin magsimba sa linggo para magpasalamat sa mga biyayang na ibibigay sa atin. O pula, habang nasa Maynila po ako, di ako nakapagsimba kahit isang beses. Lagi din po abala si nanay at lagi rin pong kailangan ng bantay ng kapatid ko. Talagang yung mga magulang mo, kaya mabigat ang buhay, hindi na nakakaalala sa Diyos. Kaya ikaw, apo, huwag mo silang gagayahin, ha? Huwag kang mawawalan ng panalig sa Panginoon. Opo, kahit naman di ako nakapagsimba doon, palagi pa rin po ako nagdadasal. Tuwing pagkagising, bago kumain, pagkatapos sa mga gawaing bahay, at bago rin po matulog. Tama yun, para lalo kang pagpalain. O siya, tara na't kumain. Nagluto ako ng bulanglang at pritong isda na nahuli ng lolo mo. Nako, masarap po lahat. Lalo pag ikaw po ang nagluto, Lola. Siguradong mapaparami na naman po ang kain ko. Mas inagahan namin ang alis ng bahay pagsapit ng araw ng linggo, Miss Gwen. Tsumempo kami ni Lola na nasa dagat na si Lolo para hindi nito makita yung mga dala namin para sa pare. Sigurado kasing kukontra na naman yun at katakot-takot ang aabutin naming sermon. Nung pauwi na kami galing simbahan, may tumawag kay Lola na kumare niya. Iniwan niya muna ako sa upuan sa may auditorium dahil medyo personal ang pag-uusapan nila. Nagulat ako nang bigla akong lapitan ni Aling Delia. Aling Delia? Exempted pala kayo sa entrance exam, Clarissa. Pero sabi ni Jelay, napahiya ka raw dun sa guro
Alam ba ng lola mo tungkol doon? Ano pong sinasabi niyo? Duda raw sa grades mo yung teacher. Masyado raw kasing mataas. Kaya babantayan ka sa unang araw pa lang ng pasukan. Gusto niyang malaman kung karapat-dapat ba talaga sa'yo yung titulong valedictorian. Wala naman po akong dapat patunayan. Basta mag-aaral po ako ng mabuti gaya ng dati. Para po sa aking pamilya at lalo na po kay Lola. At ganun din naman si Jelay. Ngayong hindi na masusuhulan ni Aling Karina ang mga bagong teacher nyo. Malalaman na ng lahat na hindi ka naman talaga matalino, Clarissa. Mapapahiya ka at pagtatawanan. Kawawa ka naman. Si Jelay ko ang magdadala sa pangalan ng eskwelahang pinagtapusan nyo. At hindi ikaw. Tandaan mo yan. Katulad nung graduation day namin, nasaktan ako sa mga sinabi ni Aling Delia sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung anong ikinagagalit niya. Nag-aaral lang naman ako mabuti at ang mga teacher ang nagbibigay ng marka. At alam kong patas at tama ang mga gradong ibinibigay nila sa mga estudyante. Nung lapitan ako ni Lola, matamis ko siyang initian. Ayoko makahalata siya at mag-usisa dahil baka masira lang ang araw niya. Bagong labas pa naman kami ng simbahan. Kinahaponan sinamahan ako ni Lola sa bayan para bumili ng school supplies para sa nalalapit na pasukan. Medyo nadismaya ako nang nalaman kong magkaklase ulit kami ni Jelay. Pero sinabi ko sa sarili kong iiwasan ko na lang siya para wala ng gulo. Gaya ng sinabi ko kay Aling Delia, nag-aral akong mabuti para kina Lola. Nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan at mas lalo pang nahubog ang mga taglay kong talento, Miss Gwen. Lalong ikinagalit yun ni Aling Delia. Wala akong kamalay-malay na may pinaplano na palang mag-ina laban sa akin. Anong gagawin ko, Ma? Kahit anong paninira ko sa Clarissa na yan, di talaga umuubra. Di naman ako papayag na lagi na lang siya yung bida. Kumalma ka lang, Nak. Nag-iisip pa na magandang plano si Mama. Bakit naman kasi bumalik pa yun dito sa probinsya? Sana doon na lang siya nag-aral sa Maynila. Ano ka ba? Hindi kakayanin yun ng mga magulang niya. Alam mo namang isang kahig, isang tuka lang ang pamilya ni Clarissa. Pero lagi naman siyang top 1. Nakakainis talaga. Mas maraming gusto makipagkaibigan sa kanya kaysa sa akin. Baka naman kasi pinapakita mo yung magaspang mong ugali. Magkunwari ka kasing mabait lalo na sa mga teacher. Ganun naman ang ginagawa ko, May. Pero mas gusto pa rin talaga nila si Clarissa. Ayoko na siyang makita. Ayoko na lagi ko siyang karibal sa lahat ng bagay, Ma. Kung nalalapitan mo siya, may ipapagawa ako sa'yo. Tignan ko lang kung hindi pa siya tuluyang mawala sa landas mo. Talaga, Ma? Ano po yun? Kumuha ka ng kahit isang hibla ng buhok niya, anak. Pero siguraduhin mong walang makakakita sa'yo, ha? Tapos itago mo at ibigay mo sa akin. Ano pong gagawin niyo sa buhok ni Clarissa? Basta ako nang bahala. Sundin mo lang yung bilin ko sa'yo at matatapos na ang problema mo sa kanya. Sige, Ma. Yun lang pala eh. Kayang-kaya kong gawin yun. Pero hahanap muna ako ng tamang tiyempo. Para siguraduhin walang makakakita sa gagawin ko, Ma. May tiwala ako sa'yo. Alam ko magagawa mo yan nang walang nakakaalam, maliban sa ating dalawa. Mula nun ay parang bumait bigla sa akin si Jelay na ipinagtaka ko. Kaya naman unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng iba naming kaklase. Napansin ko lang noon na madalas niya akong akbayan. Pero hindi ko binigyan ng ibang kahulugan yun, Miss Gwen. Kahit nanibago ako ay natuwa pa ako sa nangyari. Ayoko po kasing may alitan pa rin kami ni Jelay. Hindi ko po napigilang ibalita yun kay Lola Karina. Lola! Aba, nandito ka na pala at mukhang masaya ka. Opo, hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko sa'yo, La. Bakit? Tungkol saan ba yon? Bati na po kami ni Jelay. Talaga? Kailan pa? Medyo ilang linggo na rin po, La. Nagtaka nga po ako at nung una, medyo naiilang pa po ako makipag-usap sa kanya.
Sigurado ka bang totoo ang pakikipagbati niya sa'yo, Apo? Siguro naman po, La. Bakit nag-aalala yata ako? Yang kaklase mo mana sa ina. Kaya parang duda kung walang ibang dahilan ng pakikipaglapit sa'yo ni Jelay. Wala naman po siguro. Mabait na po talaga siya sa akin ngayon. Sabay kami laging kumain pati po tuwing uwian. Apo, hindi naman sa hinuhusgan ko yung kaklase mo. Pero sana'y huwag kang lubos na magtitiwala sa ibang tao. Pero Lola, ayoko na rin po kasing magtagal po yung di namin pagkakaintindihan. Mas masarap po sa pakiramdam kapag walang kaaway. Ay, alam ko naman yon. Pero ewan ko ba, hindi ako natutuwa sa ibinalita mo. Pero kung doon ka masaya, edi sige. Basta wag ka na uli magpapaapi sa kanila. Pakadala lang po ng kabataan yung nagawa nun sa akin ni Jelay. At dahil nagdadalaga na po kami, napag-isip-isip na nilang mali yun. Basta hindi ko hahayaang apihin ka o saktan ng ibang tao, Apo. Dahil ako ang makakalaban nila. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na po mauulit yung nangyari noon. Kilala kita, Clarissa. Hindi ka nagsusumbong sa akin. Kung hindi ko pa nga nabasa yung diary mo, hindi ko malalaman. Ayoko lang po kasing mag-alala kayo, La. Mas lalong ayoko nasasaktan ka ng hindi ko nalalaman. Hayaan niyo po, sa susunod sasabihin ko na sa inyo lahat para hindi na po kayo magtampo. Mabuti naman kung ganon. Akala ko po matutuwa si Lola, pero kabaliktaran yung nangyari. Mukhang wala na talaga siyang tiwala kina Jelay at Aling Delia. Nalungkot ako noon kasi gusto ko talaga magkaayos na kami ni Jelay at hindi na muli mag-away. Hindi ko pinakinggan ang paalala ni Lola sa akin. Palagi pa rin akong sumasama sa grupo ni Jelay kapag nasa eskwelahan kami. Minsan kahit sa simbahan ay nilalapitan niya ako. Hindi man nagsasalita ang lola ko. Pero alam kong tutol siya sa nakikitang pagiging mas malapit namin ni Jelay sa isa't isa. Isa, parang ayaw sa akin ng lola mo. Naku, ganyan lang talaga si Lola. Nasa loob kasi ng simbahan kaya seryoso siya. Ganun ba? Para kasing masama siyang makatingin. Di ka lang sanay. Mabait ang lola ko. Sabi nga rin ng mga kaibigan ko nagpupunta sa bahay. Sigurado ka? Oo nga. Hayaan mo. Minsan pumasyal ka sa amin. Natatakot ako sa lola mo. Saka na lang siguro. Ikaw bahala. Basta mabait si Lola. Mukha lang masungit minsan. Kaya huwag ka nang matakot sa kanya, Jelay. Habang nakikipag-usap ako nun kay Jelay, pasimple akong tinawag ni Lola. Sinabi ko na lang sa kaklase kong nagmamadali kami dahil may pupuntahan pa pag uwi sa bahay. Habang nasa daan ay tahimik lang ang lola ko. Hindi na lang din ako nagsasalita dahil hindi ko alam ang sasabihin ko, Miss Gwen. Samantala nung mga oras na yun ay nakauwi na sa kanila si Jelay. Agad itong nagkwento kay Aling Delia tungkol kay Lola. Ma, nakita mo ba yung reaksyon ng lola ni Clarissa? Masama makatingin sa akin. Malamang nakita ko, pero kailangan kong magtimpe para sa plano natin. Kaya ikaw ituloy mo lang yung pagpapanggap mo. Gaano katagal pa ba, Ma? Buhok niya lang naman yung kailangan ko. Hindi ko pa rin ba pwedeng gawin yon? Masyado ka mainipin, Jelay. Hindi ka pwedeng paghinalaan ng pamilya niya kung sakali. Lalo na nung matandang Karina. Ano po ba kasing gagawin niyo sa buhok ni Clarissa? Huwag ka ng maraming tanong, pwede ba? Basta malalaman mo na lang. Ituloy mo na lang ang pakikipaglapit mo sa kanya. Konting tiis na lang naman na tuluyan ka nang mawawalan ng karibal, anak. Sigurado ba kayo hindi tayo paghihinalaan kung sakali ng lola niya? Kaya nga kaibiganin mo muna siya. Kailangan magkaroon siya ng ibang kaaway. Para doon matuon ang atensyon ng pamilya niya sa oras na gawin ko ng binabala ko kay Clarissa. Hays! Sige na nga. Basta ikaw bahala, Ma, ha? Oo naman. Magtiwala ka lang kay Mama. Luluhan ng dugo ang maglolang yan dahil hindi makakatapos kahit high school si Clarissa.
Malakas na nagtawanan ng dalawa pagkatapos. Silang mag-ina lamang ang tao sa bahay kaya naman walang ibang nakarinig sa kanilang pinag-uusapan. Wala kaming kamalay-malay na may masamang balak pala si Aling Delia at kinuntsaba pa nito ang anak Miss Gwen. Isang araw, nagulat ako nang bigla kong lapitan at kausapin ng pinsan ni Jelay na si Jeremy. Clarissa, pwede ka bang makausap sandali? Tungkol saan? Pwede bang dun sa walang maakit at makakarinig sa atin? Bakit naman? Ano bang sasabihin mo? Gusto lang sana kitang warningan. Anong ibig mong sabihin? Mag-iingat ka sa pinsan ko si Jelay. May pinaplano siya laban sa'yo. Ano? Ha? Dati pinubuli mo rin ako. Ngayon naman, sinisiraan mo ang sarili mong pinsan? Hindi ko siya sinisiraan. Gusto lang kitang pag-ingatin. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Isa ka rin sa mga umaway at nang api sa akin ng mga bata pa tayo. Matagal na yun, Clarissa. Galit ka pa rin ba? Bata pa tayo noon, iba na ngayon. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa'yo. Baka ayaw mo lang na nagkaayos kami ng pinsan mo. Basta nagsasabi ako ng totoo. Kaya sana maniwala ka. Dahil ko lang naman ang inaalala ko, Clarissa. Sa ganitong paraan man lang, makabawi sana ako sa mga atraso ko sa'yo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako. Clarissa! Sana pakinggan mo ako! Mag-iingat ka kay Jelay! Hindi ako naniwala kay Jeremy ng mga oras na yon, Miss Gwen. Matanda rin siya ng ilang taon sa akin gaya ni Jelay. At isa sa mga nagpaiyak sa akin nung elementary pa lang ako. Kaya hindi ko siya kayang pagkatiwalaan. Hindi ko rin sinabi kay Lola ang tungkol doon. Dahil iniisip ko noon na pinagtitripan lang ako ni Jeremy. 2 beses kong pinairal ang katigasan ng ulo ko. Una, nang hindi ko sinunod si Lola na wag akong makikipaglapit kina Jelay. At pangalawa, nung binaliwala ko ang mga sinabi sa akin ni Jeremy. Isa, birthday ng kaklase nating si Rona. Imbitado raw tayo lahat. Sama ka ha. Yaan mo, susunduin naman ako mamaya ni Jeremy ng motorsiklo. Isasabay ka na namin pauwi. Pero hindi pa ako nakakapagpaalam kay Lola. Ano ka ba? Alangan namang umuwi ka pa 3 barangay pa yun sa atin mula dito. Di naman siguro magagalit si Lola mo. Mag-aalala yun kapag di ako nakauwi sa oras. Tsaka may mga gawain pa ako pagdating sa bahay. Mag-iigib at magsisilong ng mga alaga naming hayop. Minsan lang naman. Di mo ba kami mapagbibigyan? Magtatampo si Rona kapag di ka nakapunta. Tsaka graduating na tayo. Last year na to na magkakasama-sama tayo magkakaklase. Pero kasi... Sige na Isa, akong bahala sa'yo. Huwag ka nang mag-alala. Ihahatid ka namin ni Jeremy para kami na mismo ang magpapaliwanag kay Lola Karing. Sigurado ka? Oo nga. Wala ka bang tiwala sa akin? Di naman sa ganun. Sige, sasama na ako. Pero uwi rin tayo agad, Jelay ha? Oo naman. Di rin ako pwedeng magtagal dun kasi pagagalitan din ako ni Mama. Basta mamaya ha? Oo. Yay! Akala ko talaga di kita mapapapayag. Salamat, Isa. Medyo kinakabahan ako nun kasi unang beses kong hindi nagpaalam sa lola ko. Siguradong mag-aalala siya. Pero nagtiwala ako sa mga sinabi ni Jelay, Miss Gwen. Ayoko rin kasi magtampo siya sa akin. Pati na ang kaklase naming may birthday. Maraming handa si Rona. Nabawasan din ang nararamdaman kong hiya at pagkailang. Dahil mababait at maasikaso ang pamilya ng kaklase ko. Sige na Isa, kahit isang tagay lang. Tuba lang naman to. Hindi ako umiinom, Jelay. Kahit tuba lang yan, bawal pa rin sa atin. Maaamoy ako ni Lola. Baka lalo akong pagalitan. Di naman nakakalasing to. Ako nga nakailang baso na. Sige na, subukan mo lang. Matamis tong tuba. Basta, isa lang ha. Oo nga.
Tama ka, Jelay. Matamis nga. Masarap. Sabi sa'yo eh. Ano? Isa pa? Sige, di naman nakakalasing, di ba? Hindi ka malalasing. O ito. Salamat. Ang tamis talaga. Ganito palang lasa ng tuba. Meron lagi sa bahay kaso ayaw kong patikimin ni Lola. Sobrang higpit kasi ng lola mo, Clarissa. Di gaya ng mama ko, ibinibigay lahat ng gusto ko. Lahat kahit ano. Sanay naman ako kay Lola. Tsaka para rin naman sa akin yun. Hay nako, oo na. Wala na akong sinabi. Ano, isa pa? Sige, pahingi pa ako. Hindi ko na nabilang kung nakailang tagay ako ng tuba. Masyado kasi ako nasarapan sa lasa. Hanggang sa hindi ko na namalayan ng oras. Hindi ko rin alam na nakauwi na pala si Jelay, pati iba naming mga kaklase. Naiwan ako sa bahay ni Narona dahil nakatulog ako sa sobrang kalasingan. Wala na akong kamalay-malay nung mga oras na yon, na halos mabaliw na si Lola sa kakahintay sa akin. Kung ano-ano nang naisip niya na posibleng nangyari sa akin, Miss Gwen. Pati tuloy si Lolo ay nabahala na rin at hindi mapakali. Saan naman natin hahanapan yung apo mo, Karina? Gabing-gabi na. Sarado na rin ang eskwelahan. Kina Delia, tama, sama mo ko ron, Arturo. Napakalayo ng bahay ni Delia. Bakit kasi biglang naging matigas ang ulo ni Clarissa? Sasamahan mo ba ako o hindi? Kung ayaw mo, ako na lang ang mag-isa pupunta ron. Hindi talaga ako mapapanatag hanggat wala ditong apo natin. Lintik na. May magagawa ba ako? Magdala ka ng flashlight at baka pareho tayo madapa. Alam mo naman na medyo malabo ng mata ko eh. Sandali lang. Hintayin mo ko dyan sa labas. Ikakandado ko rin muna tong bahay at baka matagalan tayo sa paghahanap kay Clarissa. Basta bilisan mo na dyan dahil inaantok na ako. Nako! Mamaya talaga makakatikim ng sermon sa akin yung apo mo, Karina. Kahit madilim at mabato ang daan papunta kina Aling Delia, hindi yun naging hadlang kina Lola para hanapin ako. Nagkataon pang walang buwan nung gabing yun at nabibilang lang din ang mga bituin sa kalangitan. Sobrang nag-aalala si Lola para sa akin. Hindi talaga siya mapalagay ng mga oras na yun. Laking pasasalamat nila dahil gising pa si Aling Delia na makarating sila ron. Magandang gabi, Delia. Pasensya ka na kung napasugod kami sa ganitong oras. Nakakagulat nga kayo, ano bang atin? Kakausapin ko lang sana ang anak mo si Jelay. Gising pa ba siya? Naku, kanina pa ho natutulog. Bakit? Ano bang problema? Hindi pa kasi umuuwi ang apo naming si Clarissa eh. Naalala ko, magkaklase sila. Baka alam niya kung nasan ang apo ko. Di naman kaya nagtanan yon. Ano? Hindi mangyayari yon. Napakabata pa ng apo ko. Hindi pa nagpapaligaw yon lalo't pag-aaral ang prioridad. Baka naman magigising mo si Jelay at matatanong. Sige na, Delia. Baka alam ng anak mo kung saan namin mahahanap ang apo ko. Pasensya na kayo pero hindi ko iniistorbo ang anak ko kapag nagpapahinga na eh. Isa pa, huwag kayong magagalit ano ho. Pero hindi hanapan ng nawawalang kalabaw itong bahay namin. Ba't mas susambunga nga mo, Delia? Totoo lang naman ho ang sinasabi ko, Mang Arturo. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Malay nyo, nagkasalisilang pala kayo ng apo nyo. Halika na, Karina. Baka kapag nagtagal pa tayo rito di ako makakapagpigil sa babae yan. Ba't kayo na nga itong nakakaistorbo, kayo pang matapang? Baka gusto nyong umabot tayo sa barangay. Ano ba kayong dalawa? Tama na nga yan. Halika na, Arturo. Salamat na lang, Delia, ha? Huwag sanang mangyari sa iyong mawalan ng anak. Ipagdasal mo na lang din sana ay nasa maayos na kalagayan si Clarissa. Kundi ano? Tinatakot niyo ba ako? Pinagbabantaan? Ikaw ang may sabi niyan. Sige na, aalis na kami. Mag-ingat kayo, Delia. Laylay ang mga balikat at masama ang loob ni Lola habang pabalik sila ni Lolo sa bahay, Miss Gwen. Pero mas lamang pa rin sa kanya ang pag-aalala.
Umaasa rin siya na madadatnan ako sa bahay pag uwi nila. Pero nabigo si Lola. Hindi siya nakatulog ng gabing yun. Magdamag niya akong hinintay at inaabangan maya-maya sa may pinto. Pwede ba, Karina? Kung ayaw mong matulog, magpatulog ka. Bakit? Ginugulo ba kita? Matulog ka na kung gusto mong matulog. Paano nga ako makakatulog kung pabalik-balik ka dyan? Parang ang asong di mapaanak Nahihilo na ako sa'yo, makakala mo. Hindi ako mapapanatag hanggat wala ritong apo natin, Arturo. Malay mo naman, umuwi na rin yung bukas. Saan nga pupunta si Clarissa? Ngayon lang to nangyari. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Alam mo, kung magandang iniisip mo, imbes na negatibo, di ka na magkakaganyan. Masisisi mo ba ako? Babaeng apo natin at nalagitan na. Hindi ba religyosa ka? Kada linggo nagsisimba? Ba't di mo na simula maglumina ngayon? Ha? O hindi kaya humingi ka ng tulong bukas doon sa par na sinasamba nyo? Arturo! Basta wag ka na magpaikot-ikot dyan, pwede ba? Matutulog na ako. Bahala ka na kung gusto mo magdasal, magdamag. Tahimik na umiyak na lang si Lola sa isang sulok. Hindi talaga siya mapalagay at napupuno ng pangamba ang puso ng mga oras na yun. Ako naman ay wala pa rin kamalay-malay at mahimbing ang tulog sa bahay ni Rona. Kinabukasan, pinuntahan ni Lola lahat ng mga kaklase ko. Nung may makapagsabi sa kanya kung nasan ako, ay kaagad umarkila ng motorsiklo si Lola para magpahatid sa bahay ni Rona. Naabutan niya akong tulog na tulog pa rin, Miss Gwen. Clarissa, apo ko! Ano nangyari sa'yo? Gising, apo ko! Lola? Bakit mo ginawa ito? Ang umalis ng walang paalam. Nagdedesisyon ka na pala sa sarili mo. Hindi ako galit, Clarissa. Sobra lang ako nag-aalala sa'yo. Sorry po, La. Hindi po kasi ako nakatanggi sa mga kaklase ko. Tapos, di ko naman po alam na malalasing ako sa tuba. Tuba? Uminom ka rin, Clarissa? Pasensya na po, Lola. Hindi na po mauulit, pangako. Talagang hindi na mauulit. Hindi magandang tignan lalo't babae ka. Tapos dito ka pa natulog. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Mabait naman po ang pamilya ni Rona. Sandali lang, La. Magpapaalam lang ako sa kanila at magpapasalamat na rin. Nagpahintay si Lola sa inarkilan niyang motorsiklo. Yun din ang sinakyan namin pauwi sa baryo namin, Miss Gwen. Habang nasa biyahe, ay inuusig ako ng konsensya ko. Bukod kasi sa malaki talaga ang kasalanan ko kina Lola, mahal din ang bayad kapag nag-aarkila ng sasakyan. Buti sana kung mapera sina Lola katulad ni na Aling Delia. Ang ipinamasahe niya ay 1 linggo na sanang panggastos. Kasama na ron ang pambaon ko sa eskwelahan. Sising-sisi rin ako kung bakit ako nakinig kay Jelay. Ultimong pag-inom ng tuba na isa sa mga mahigpit na ipinagbabawal sa akin ni Lola ay ginawa ko dahil sa pagpupumilit niya. Pero hindi ko sinabi sa Lola ko na si Jelay ang pumilit sa akin na dumalo sa birthday ng kaklase naming si Rona. Nangako na lang ako nun sa sarili ko na babawi ako kay Lola sa ibang paraan. Pagdating sa bahay, ay biglang dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Lolo nang makita niya ako. Kailan ka pa natutong umalis ang hindi muna nagpapaalam sa amin, ha, Clarissa? Lolo, Natuto ka na bang lumande? Napakabata mo pa, may gatas ka pa sa labi. hindi po. Sa bahay po ng kaklase naming babae ako nagpunta, Lo. Hindi mo man lang naisip na may mga tao nag-aalala sa'yo rito? Pagod na nga kami maghapon. Tapos napuyat pa dahil sa paglalakwatsa mo. Managmana ka talaga sa ama mo. Palibasa, lumaki yung palaboy-laboy sa Maynila. Arturo, tama na yan. Huwag mo nang pagalitan ng apo natin. Magpasalamat na lang tayo dahil walang masamang nangyari sa kanya. Yan! Kaya lumalaki ang ulo ng apo mo Dahil kinukonsinti mo. Paano yung magtatanda kung di mo tuturuan ng leksyon? Hindi na naman siguro uulitin yun ni Clarissa, hindi ba, apo? Opo, La. Sorry po, Lolo. Hindi na po mauulit.
Abay, dapat lang. Dahil kapag inulit mo pa yon, ipasusundo na kita sa tatay mo para doon ka na rin sa Maynila kasama nila. Sa totoo lang, gusto ko rin naman talagang makasama si nanay, tatay at Carlo, Miss Gwen. Kaya lang ay baka hindi nila ako kayang pag-aralin, lalo na't mahal ang mag-aral doon. Sanay naman na ako na ganun si Lolo, pero hindi ko pa rin napigilang mapaiyak. Pakiramdam ko kasi, hindi niya talaga gusto na nandun ako sa kanila. Si Lola lang talaga ang totoong nagmamahal sa akin. Pagsapit ng linggo, magkasama ulit kami nagsimba ni Lola. Nginitian ko si Jelay na makita ko siya. Pero nagulat ako nang irapan niya ako. Parang bumalik yung dating pakikitungo niya sa akin. Nakita ko rin si Jeremy sa simbahan. Pero gaya ni Jelay, hindi rin niya ako pinansin. Hindi ko alam kung nakahalata ba si Lola. Basta tahimik lang ako noon habang pauwi kami. Malaking palaisipan talaga sa akin ang biglang pagbabago ni Jelay. Pero naisip kong mas mabuti na rin yun. Ayoko na kasing maulit yung nangyaring pagsuway ko kina Lola dahil sa kanya. Kaya kahit nung hindi pa rin niya ako pinapansin pagpasok ko sa eskwela kinabukasan, ay hindi ko na lang din siya pinagtuunan ng atensyon. Habang lumilipas ang mga araw, ay may mga kakaiba kong nararamdaman. Madalas akong mahilo at palagi ring sumasakit ang ulo ko. Nung una inilihim ko yun kay Lola. Pero isang beses ay napaiyak na ako sa sobrang sakit at halos iuntog ko na ang sarili ko sa dingding. Noon ko inamin kay Lola ang tungkol sa mga iniinda kong pagkahilo at matinding pananakit ng ulo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol sa mga nararamdaman mo, Apo? Kung kailan mo ka malala na? Akala ko po kasi mawawala rin la. Pero habang tumatagal, patindi po ng patindi ang pananakit na ulo ko. Clarissa, Diyos ko! Ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Arturo! Arturo! Bakit ba? Kumakasigaw ko dyan para kang inaanod. Ang apo natin! Masakit daw ang ulo niya! Eh, baka naman sobrang sa talino. Kaya minsan mas maigi pa talaga yung sakto lang eh. Hindi naman bobo, basta nakakaintindi at marunong magbilang. Yun lang naman talaga ang mahalaga kung tutusin. Dahil kailangan natin yun sa pang-araw-araw na buhay. Ano ka ba? Hindi ito ang oras para sermonan mo ang apo natin. Pakikuha nga yun lang sa altar. Gusto mo samahan ko na rin ang palaspas at rosaryo? Baka nanuno pala yung apo mo. O hindi kaya sinasapi ng masamang espiritu. Ano ba, Arturo? Oo na. Kukunin ko na. Baka naman sa sobrang pagpupuyat ni Clarissa. Sandali lang, Apo, ha? Gaano kasakit ba? Sobrang sakit po la. Parang binibiyak po ang ulo ko. Parang may kumakain sa utak ko. Ang apo ko! Arturo! Bilisan mo! Nang iabot ni Lolo ang langis kay Lola, kaagad niya akong pinahiran sa magkabilang sentido, Miss Gwen. Maya-maya pa unti-unting bumuti ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ano meron sa langis ni Lola, pero guminhawa ang pakiramdam ko. Binantayan ako ni Lola hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, maghapong magaan ang pakiramdam ko. Ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na. Pero nung sumunod na araw, sumakit na naman ang ulo ko. Kaagad ako nilapitan ni Lola Karina nang marinig niya akong umuungol. Apo, masakit na naman ba? Lalagyan ko ulit ng lang isang magkabilang sentido mo. Lola! Ang buhok ko naglalagas! Aba, oo nga. Teka, bakit ang dami naman yata? At sabay-sabay halos nalalaglag ang buhok mo. Hindi ko rin po alam. Natatakot ako la. Kapag hindi pa po ako gumaling, di ako makakapasok sa eskwelahan. Huwag mo na munang isipin ang pag-aaral mo. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan mo. Pero ano ba talagang nangyayari sa'yo? Kailan ba nagsimula ang pananakit ng ulo mo? Noong nakaraang linggo pa po. Hindi ko rin po talaga alam kung anong nangyayari sa akin la. Ay, Diyos ko. Sana naman wala kang malubhang sakit, Apo.
Wala akong pera para ipagamot ka. Lagi rin naman po akong nagdadasal la. Pero hindi pa rin po nawawala ang sakit na ulo ko. Ano kaya kung dalhin kita bukas sa center? Mas alam nila doon kung ano nangyayari sa'yo at mareresetahan ka pa ng gamot. Pero gastos lang po yun la. Buti sana kung pinadadalan ako ni nanay. May libreng gamot naman siguro doon. Kahit pangsupil lamang sa pagkahilo mo at pananakit ng ulo. Ako mas nahihirapan pag nakikita kitang ganyan, Clarissa. Hindi katulad ng unang beses na ginamot ako ni Lola gamit ang langis niya. Ang ikalawang malalang pag-atake ng sakit ng ulo ko, Miss Gwen. Hindi na umubra sa akin yun. Halos magdamag akong umiiyak at sumisigaw dahil hindi ko na talaga kayang matinding sakit. Hindi rin natuloy ang plano namin ni Lola na pagpunta sana sa center. Sunod-sunod at mabilis ang paglalagas ng buhok ko na tuluyan kong ikinakalbo. Iyak kami ng iyak ni Lola. Si Lolo naman ay hindi mapakali sa kusina. Nang halos wala na talaga natirang buhok sa ulo ko, nawala ng pananakit. Pero may mas malala namang pumalit na naging dahilan para manlumo sina Lola at Lolo. Arturo, hindi ko na alam ang gagawin sa apo natin. Tignan mo, gumagapang siya sa lupa at nagtatago sa dumuhan, lalo na kapag nakakakita ng tao. Kahit tayo, hindi na rin niya nakikilala. Kung tama ang kutob ko, mukhang may nagwalang hiya kay Clarissa kanina. Anong ibig mo sabihin? Hindi kaya siya ninakawan ng hibla ng buhok at pinagritwalan. Pero sino kaya ang gagawa nun sa apo natin? Si Delia. Dahil mula pa elementarya, pinag-iinitan na niya si Clarissa. Naiinggit siya sa apo natin dahil palaging nangunguna sa klase. Masamang magbintang ka rin Wala ka naman yata ebidensya na sila nga ang may kagagawan. At hindi rin naman ako siguradong ganun nga nangyari kay Clarissa. Hindi ko na kailangan ng pruweba. Humanta talaga sa akin ng Delia na yon. Teka lang Karina, maghulos dili ka. Huwag kang basta susugod sa kanila at baka mamaya ipabarangay ka pa. Alam mo naman na ma-impluensya sila rito sa lugar natin dahil may kaya sila sa buhay. Wala akong pakialam. Hindi ko hayang habang buhay nang magkaganyan ang apo natin. Matalinong bata si Clarissa at napakarami pa niyang pangarap sa buhay. At ang katalinuhang yan ang naging dahilan para mapahamak siya, Karina. Ang apo ko. Hindi nga napigilan ni Lolo ang lola ko, Miss Gwen. Sumugod siya sa bahay ni na Aling Delia mag-isa. Mayabang na hinarap naman ng nanay ni Jelay si Lola. Walang yakat talagang babae ka. Anong ginawa mo sa apo ko? Ano na naman ba ang problema mong matanda ka? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ikaw lang ang alam kong may galit sa apo kong si Clarissa. Kayo ng anak mo. Dahan-dahan kayo sa pagbibintang. Tsaka hindi ko alam yung sinasabi nyo. Kung ano man ang katangahang ginawa ng apo nyo, aba, huwag nyo kami pag-initan ng anak ko. Sisiguraduhin kong gagaling ang apo ko, Delia. Pero sa oras na malaman kong may kinalaman ka sa mga nangyari ngayon sa kanya, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa inyong mag-ina. Sumusobra ka na, Aling Karina, ha? Nung nakaraang nagpunta ka dito, pinagbabantaan mo na ako. Pati ba naman ngayon? Gusto mo yata talaga mabarangay eh. Hindi pagbabantayon, Delia. Babala. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang magdasal ka na. Dahil lintik lang ang walang ganti. Tandaan mo yan. Naiiyak sa matinding galit si Lola Karina habang pabalik sa bahay, Miss Gwen. Sa isip niya, gagawin niya ang lahat mapatunayan lang na may kinalaman nga si Aling Delia sa nangyari sa akin. Sumagi rin bigla sa isip ni Lola ang kaklase kong si Rona. Saglit na nabaling dito ang hinala niya. At nagbalak na sanang puntahan ito nang bigla niyang makasalubong sa daan si Jeremy. Lola, saan po kayo galing? Hindi ba't pamangking ka ni Delia? Opo, bakit po? Wala naman. Sige, nagbabadali ako. Sandali lang po. Kumusta po si Clarissa? Ilang araw na po kasi siyang hindi pumapasok eh. May sakit po ba siya? Bakit mo naisip na may sakit ang apo ko?
Kasi po, hindi naman niya ugaling umabsent sa klase. Lalo't graduating na po siya. Kaya yun lang po ang naisip kong dahilan. Oo, may sakit ang apo ko at hindi ko alam kung anong lunas sa sakit niya. Oh? Ano pong ibig niyo sabihin? Mahirap ipaliwanag. Siguraduhin lang talaga ng tiyahin mong wala siyang kinalaman sa nangyayari sa aking apo. Gusto ko pong malaman kung ano nangyari kay Clarissa. Bakit? Malapit ba kayong magkaibigan? Kinausap ko po siya noon para bigyan ng babala. Pero di niya po ako pinakinggan eh. Babala? Tungkol saan? Sa tunay na dahilan kung bakit nakikipagbati sa kanya ang pinsan ko. Hindi niyo po ba napansin? Di na ulit sila malapit ni Jelay sa isa't isa. Alam ko po kung bakit. Kasi nakakuha na ng pinsan ko ang tunay na pakay niya sa apo niyo. Anong ibig mo sabihin? Narinig ko po kasi noon na inuutusan ni Tia Delia si Jelay para nakawan ng hibla ng buhok si Clarissa. Tamang hinala ko. Ipinakulam nilang apo ko. Ha? Kulam po? Paano? Ano po ba talaga nangyari kay Clarissa? Sa halip na sagutin ang tanong ni Jeremy, sinenyasan nito ni Lola na sumama sa bahay namin, Miss Gwen. Kaagad naman sumunod ang pinsan ni Jelay. Pagdating sa bahay, hindi nila ako agad nakita. Nagtatago ako nun sa damuhan sa sagingan. Kahit si Lolo, ay hindi ako napigilan na mabilis akong gumapang papunta sa aking pinagtataguan. Napagod pa si Lola sa pag-ikot sa loob at labas ng bahay para lang hanapin ako. Si Jeremy na naiwan noon sa labas ang nakahanap sa akin. Napansin niya kasing gumalaw ang damo nang sinubukan kong gumapang palayo. Pagsilip nito sa damuhan, ay parehas pa kami nagkagulatan. Pero mas lamang ang pagkagimbal ni Jeremy na makita ang nakakaawa kong itsura. Clarissa? Bakit ka nakalbo? At bakit ka nagtatago dyan sa damuhan? Lola! Nandito po si Clarissa! Tignan mo ang batang ito. Hanggang Pampang nakarating ako kahahanap sa'yo. Apo ko! Ipasok mo siya sa loob ng bahay, Arturo! Dapat yata itali natin siya, Karina. Bakit naman natin gagawin yon? Ano pa? Di para hindi siya makalabas ng bahay. Wala namang pinto yung kwarto niya at kurtina lang ang tumatabig. Baka babay makarating yan sa Pampang at mahulog sa ilalim nang di natin namamalayan. Pero nakakaawa naman siya. Hindi ko kayang talian ng apo natin, Arturo. Bakit siyang wala ng buhay sa ilalim ng Pampang? Kakayanin mo? Diyos ko, ang apo ko. Magbabayad ng mahalang gumawa nito sa'yo. Isinusumpa ko. Igaganti kita, Clarissa. At paano mo naman magagawa yon? Kung dalhin na lang kaya natin sa albularyo si Clarissa, sa kabilang isla. Hindi na kailangan. Hindi rin naman nila mapapagaling ang apo natin. Ganito po pala epekto ng kulam? Hindi lahat, Jeremy. Depende sa gustong pagpapahirap ng nagpapakulam. Dahil sa inggit, gusto nilang tuluyan ng mawala sa katinoan ng apo ko para hindi na siya makapag-aral. Hinding-hindi ko mapapatawad ang tiyahin mo sa ginawa niya kay Clarissa. Bukod sa bakas sa mukha ni Lola noon ang matinding galit dahil sa kalagayan ko, naramdaman din ni Jeremy na paninindigan ni Lola ang mga binitiwan niyang salita. Dahil doon, natakot ito bigla sa lola ko at nagmamadaling umuwi. Dahil ayaw ni Lola Karina na makalabas ako ulit at makarating sa mas malayo, sinunod niya ang suhestyon ni Lolo Arturo. Labag man sa loob, tinalian niya ako habang natutulog. Kinabukasan nagpaalam si Lola kay Lolo na may aasikasuhing mahalagang bagay. Nung mga oras na yun, nagsasaya naman ang mag-inang Delia at Jelay. Kumusta sa school, anak? Wala ka ng karibal ngayon. Sabi ko naman sa'yo ako nang bahala eh. May ilang nagtatanong tungkol kay Clarissa. Pero kung di na talaga siya papasok sa eskwela, sigurado akong malilimutan din siya ng mga teacher at kaklase namin. Malakas talaga ang pakiramdam ng Karina na yon. Nagpunta dito kahapon, pero asa pa siyang aamin ako. Isa pa, hindi ka naman kasama ni Clarissa nung hindi siya umuwi magdamag, di ba? Paano kung nabanggit pala niya sa lola niya, ma?
Kaya malakas sa loob ng matandang yun na sumugod dito sa bahay natin. Nai-report ko na sa barangay, anak. Sana nga bumalik siya ulit dito para naman isama siya ng mga tanod sa munisipyo. Pero ma, ano po bang ginawa niyo kay Clarissa? Hindi ako. Ang tiyahin ko matandang dalaga. Si Lola Nelia? Oo, anak. Kaya siya hindi nakapag-asawa dahil takot sa karma. Sa dami ng kinulam niya, siguradong babalik yun sa mahal niya sa buhay. Eh di pwede rin sa atin ma, dahil kamag-anak natin siya. Ano ka ba? Hindi ganun, no? Sa asawa't anak niya lang kung sakali. Tsaka diba, ang alam ng mga tao, hindi tayo lumalapit sa Lola Nelia mo. Kasi nga alam nilang mangkukulam. Palihim lang akong nagpunta sa kanya para ibigay ang buhok ni Clarissa. Kaya hindi tayo paghihinalaan ng mga galit sa kanya. At kaya nga tinutulungan namin ng papa mo ang mga kabarangay natin Lalo na yung mga mahihirap pa sa daga. At yung pabor na hiningi ko sa tiyahin ko, may kapalit yun. Ano pong kapalit? Pagkain ng mga alaga niyang insekto. Pinapakain niya kasi ang mga yon 2 beses sa isang linggo, anak. Tuwing Martes at Biyernes. Halos pang 1 buwang ayuda na yung binigay ko sa kanya. Emma, di po kaya balikan tayo ni Lola Karina? Jelay, wala nga siyang pruweba. At sigurado akong wala siyang alam tungkol sa pangungulam. Isang kahig, isang tuka lang ang lola ng kaklase mong si Clarissa. At pwede ba, anak? Huwag ka na makonsensya dyan. Basta magpabida ka lalo ngayon sa eskwela. Bigyan mo kami ng papa mo ng maraming award at medalya. Tsaka sa nalalapit na piyesta, ikaw ang magiging mutya ng barangay. Isasali na kita pati sa Santa Cruzan dahil alam ko bagay na bagay sa iyo maging Reyna Elena. Kaya umayos ka ha, magpakababae ka. Sa bahay ay nag-aalala si Lolo Arturo. Gabi na kasi ay wala pa rin ang lola ko. Ako naman ay nakatulog sa pagod dahil sa maghapong pag-uwala. Gusto kong lumabas ng bahay at magtago sa damuhan pero nagising ako na may tali ng mga paa ko. Kahit tinatablan ng antok, hindi pa rin natulog si Lolo. Matyaga siyang naghintay kay Lola. Ang hindi niya alam, nagpunta si Lola sa luma naming tirahan. Meron itong hinukay sa likod bahay. Matagal na panahon din yung kinalimutan ni Lola. Isang baol na may lamang itim na libreta. Tinalikuran ko't ibinaon na sa limot ang mga tinuro mo sa akin, Tatang. Pero dahil sa nangyari kay Clarissa, mapipilitan akong gamitin muli ang lihim na karunungan. Magbabayad ng mahal si Delia. 10 beses na masasakit ang mararamdaman niya sa mga pang-aapi nila sa apo ko. Mula pa nung bata pa lang siya. Isinusumpa ko sa harap ng puntod mo, Tang. Magbabayad siya! Hindi na umuwi sa bahay si Lola Karina. Binuklat nito ang libreta at hinanap ang kakailanganing dasal sa isasagawa nitong ritual. Hindi na nito kailangan pa ng litrato o buhok ng gusto nitong gantihan. Sapat na ang nararamdamang galit ni Lola para mas lumakas ang kapangyarihan nito bilang isang dati ng mangkukulam. Matagal na rin abandonado ang lugar na yon. Kaya naman walang nakakita at nakarinig sa mga ginawa doon ni Lola Karina. Nang sumunod na araw, pagpasok ni Jelay sa eskwela, ay bigla na lang itong nakaramdam ng pananamlay. Nung unay hindi nito pinansin ang kakaibang pakiramdam, hanggang sa bigla na lang nilamig si Jelay at nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa labas ng classroom namin. Halimaw! May halimaw! Tulungan niyo ako! Kukunin ako ng halimaw sa may pinto! Jelay, ako to, si Jeremy. Wag! Huwag kang lalapit! Huwag mo akong patayin! Ah! Ano ba sinasabi mo? Kasama na naman ba ito sa mga trip mo? Tama na! Wala akong kasalanan! Si Mama! Inutusan niya lang akong nakawa ng buhok si Clarissa! Huwag mo akong patayin! Maawa ka sa akin! Jelay? Sabihin mo kay Clarissa nagsisisi na ako! Basta wag mo na lang akong patayin! Hindi ko na yun uulitin! Diyos ko, mukhang tinutuungan ni Lola Karina ang banta niya. Pero paano?
Ibig bang sabihin, may alam din siya sa pangungulam at iba pa? Si Tia Delia, siguradong kasama siya sa parurusahan ni Lola Karina. Nagkagulo sa eskwelahan dahil sa kakaibang nangyayari nun kay Jelay, Miss Gwen. Pinayagan din si Jeremy na iuwi ang pinsan nito para hindi matakot ang ibang estudyante. Hanggang makarating sa bahay ni na Aling Delia ang magpinsan ay patuloy pa rin sa pag-uwala si Jelay. Gulat na gulat si Aling Delia sa nakitang kalagayan ng pinakamamahal na anak. Ano nangyayari sa anak ko, Jeremy? Bakit nagkakaganito ang pinsan mo? Hindi ko rin po alam, Chang. Basta bigla lang halimaw ang tingin niya po saan kanina nung iaabot ko sa kanya yung pinabibigyan yung merienda. Hindi ba siya nanuno? May mga puno sa eskwelahan yon. Baka natipuhan ang anak ko o di kaya naingkanto. Hindi ko po talaga alam. Nagulat lang din po ako nang ganyan na siya. Nangangatal at nag-hysterical. O baka naman may nagwawalang yana sa anak ko. May inaway ba siya sa eskwela? Ano ba? Jeremy, magsalita ka! Po, baka nga po nanunod, Chang. Dalhin niyo na po kaya siya sa manghihilot. Tama po, kay Lola Loring. Wala akong tiwala sa matandang yon. Halika, samahan mo ko. Dalhin natin si Jelay sa bahay ng Lola Nelia nyo. Pero akala ko po ba, bawal tayong pumunta ron. Alam ko, pero siya lang ang makakagamot kay Jelay. Kaya bilisan mo na dyan at huwag ka na maraming satsat. Oo po, tara na po, Chang. Diyos ko, ang anak ko, Jelay! Hindi kaya karma ko to sa ginawa ko kay Clarissa? Dahil maaga pa ng mga oras na yon at magkakalayo ang mga bahay sa probinsya, walang nakapansin kina Aling Delia, Jeremy at Jelay. Parang hindi na nagulat ang matandang dalagang tiyahin ni Aling Delia pagkakita sa apo. May inusal lang itong mga salitang ito lamang ang nakakaintindi. Bago umalis doon ang tatlo, maayos na ulit ang pakiramdam ni Jelay. Bumalik na sa normal ang kaklase ko, Miss Gwen. Walang sinabi ang lola niyong soltera pero mukhang tama ka, Jeremy. Nanuno lang si Jelay. Kailangan ko pang bumalik dun sa isang araw para magdala ng ayuda. Anong ayuda po, Chang? Ano pa? E di bayad sa paggamot ni Janelia sa pinsan mo. Ayaw po niya ng pera? Iba ang gusto niya. Ayuda para sa mga alaga niya. Maiba ako. Ikaw na lang ang kukunin kong escort ni Jelay sa koronasyon, ha? Akong bahala sa isusuot mo. Sige po. Bantayan mo rin mabuti ang pinsan mo sa eskwela, ha? Baka mamaya manuno na naman. Malapit na ang piyesta. Hindi ako papayag na hindi siya koronahan bilang mutya ng San Roque. Hayaan niyo po, babantayan ko po si Jelay. Sasabihan ko rin po na huwag pupunta sa mga mapunong lugar sa eskwelahan. Salamat kung ganon. Hayaan mo, sagot ko ng 1 taon mong baon. Mabilis na lumipas ang mga araw, Miss Gwen. Palala ng palala ang kalagayan ko. Habang sina Aling Delia ay abala at sabik sa paghahanda para sa nalalapit na piyesta. Mula nang bumalik sa bahay si Lola, ay tahimik na siya, na labis na ipinagtaka ng aking lolo. Pero naisip din ni Lolo Arturo na baka kaya ganun ang lola ko, dahil sa nangyayari sa akin. Nanatili akong nakakulong at nakatali sa kwarto ko. Napadalas din ang mga pagsigaw ko dahil sa sakit ng ulo ko. May mga pagkakataong gustong-gusto ko nang iuntog ang ulo ko sa dingding. Pero hindi ko magawa dahil nga may humahadlang na tali sa mga kamay at paa ko. Ganun pa man, matyaga pa rin si Lola sa pagbabantay at pag-aalaga sa akin. Palagi niya rin akong kinakausap kahit na alam niyang hindi ko naman siya naiintindihan. Dahil wala na ako sa wisyo ng mga panahong yun. Huwag kang mag-alala, apo ko. Naiganti na kita. Konting panahon na lang. Matitikman ni Delia ang hagupit ng malupit kong paniningil sa kanya. At malapit ka na rin gumaling, Clarissa. Kapag napatay ko si Nelia gamit ang mas malakas na uri ng pangungulam, babalik ka rin sa dati, apo. Ibabalik ko sa kanila ang ginawa nila sa'yo. Pero ayoko silang mamatay agad. Ang gusto ni Lola, unti-unti silang pahirapan para malasap nila ang bagsik ng paghihiganti ko. Masayang-masaya sina Aling Delia nang sumapit ang araw ng piyesta.
Hindi na ulit bumalik sa bahay ni na Lola si Jeremy. Pero wala na itong binanggit sa tiyahin tungkol sa akin at sa banta ng aking lola. Natuon ang atensyon niya sa pagbabantay kay Jelay at sa paghahanda bilang escort ng pinsan sa gabi ng koronasyon. Malakas na nagpalakpakan ng lahat ng nasa auditorium nang nanumpa na si Jelay, kasabay si Jeremy. Pero matapos itong salinan ng corona bilang bagong mutya ng San Roque, ay nagulat ang lahat sa hindi inaasahang pangyayari. Biglang nagkikisay si Jelay at tumirik ang mga mata. Maya-maya pa, may mga insektong naglabasan sa tenga nito. Pati na rin sa ilong, bibig at mga mata. Ang saya sa mga mukha ng manonood ay kaagad na napalitan ng takot, Miss Gwen. Kanya-kanya nagtakbuhan ng mga to. Nagkagulo ang mga tao, kaya hindi agad nalapitan ni Aling Delia ang anak. Si Jeremy naman ay natulala sa mga nasaksihan. Jelay! Anak ko! Ano nangyayari? Diyos ko! Jelay! Pilit nakikipagsiksikan si Aling Delia sa mga nagkahagulong tao para lamang malapitan sina Jelay at Jeremy. Pero bago pa yun nangyari, natumba na si Jelay at tumama ang ulo nito sa matigas na bagay. Habang patuloy pa rin naglalabasan sa lahat ng butas sa mukha ng kaklase ko ang napakaraming insekto. Nang sa wakas ay makalapit si Aling Delia kay Jelay, ay wala na itong buhay, Miss Gwen. Noon lang din parang nahimasmasan si Jeremy sa ilang minutong pagkakatulala. Chang! Jelay! 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 Ang anak ko! Hindi! Gumising ka, Jelay! Anak! Anak! Habang nangyayari sa auditorium ang kalunos-lunos sa pagkamatay ni Jelay, nasusunog naman ang kubo ni Lola Nelia. Kaya halos sabay na binawian ng buhay ang dalawa. Hindi na nagawang makaligtas ng matanda dahil nangyari ang sunog habang mahimbing ang tulog niya. Kasama nitong natupok ang mga gamit sa pangungulam, pati na ang mga alaga nitong insekto. Tapos na, Apo. Nagtagumpay ako. Naiganti ka na ng lola mo. Hindi na ako makapaghintay na bumalik ka sa dati, Clarissa. Gaya ng inaasahan, Miss Gwen, kinabukasan din ay gumaling ako at bumalik sa normal. Masayang masaya si Lola, lalo na nang makapasok na ako ulit sa eskwela. Wala siyang inilihim sa akin. Ikinuwento niya ang lahat ng mga nangyari habang wala ako sa aking sarili. Nalungkot naman ako nang malaman ko ang nangyari kay Jelay. Pero hindi ako nagalit kay Lola. Nagulat lang ako na may lahi pala kaming mangkukulam. Hindi kinaya ni Aling Delia ang nangyari sa anak nito. Hindi na rin nalaman ng ina ni Jelay na namatay din si Lola Nelia dahil tinakasan na ng katinuan si Aling Delia. Hindi kinaya ng utak nito ang mga nangyari. Si Lola Karina naman ay ibinaon ulit sa hukay ang baon na naglalaman ng itim na libreta na naging daan para maiganti niya ako kay Aling Delia. Wakas,